ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hintayan pwedeng lugar kung saan kayo magkikita. O di kaya naman ay hintayan pwedeng aksyon kung saan ay naghihintay ang isang tao sa isa pa. Ikaw kabarangay, meron ka bang paboritong lugar na hintayan? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ito. Florito po ang tunay kong pangalan. 50 years old sa kasalukuyan. Ang kwento ko po ay nangyari 5 taon na ang nakakalipas. 45 years old po ako noon. Isa po akong konduktor ng bus na bumabiyahe mula probinsya hanggang sa Maynila at pabalik. May asawa na po ako noon pa lamang. Siya po ay si Nene, 43 years old noon. 13 taon na kaming kasal at may 2 anak. Isang babae na 12 years old at lalaki na 10 years old. Papadudot si Nene po ay katulad ko ding konduktor. Doon na po kami nagkakilala sa trabaho. Dahil pareho kaming konduktor noong magkaanak kami ay nakiusap kami sa kumpanya ng bus na kung maaari hindi kami sabay na mag-duty para po isa sa amin ang nasa bahay habang nasa biyahe ang isa pa. Para po may kasama ang mga anak namin kung sakaling babiyahe ang isa sa amin. Dahil po sa tagal na din namin sa kumpanyang iyon ay pumayag po sila at inayos ang schedule namin sa pagbiyahe. Para kaming laging sabay naghahatiran at nagsusunduan. Kasi sa tuwing parating ang isa ay paalis naman ang isa. Kaya ko po nasabi yan ay dahil sa istasyon po ay may isang upuan na katabi ng isang maliit na tindahan. Ang upuan po na yon ay ang lugar sa amin na hintayan. Magkikita kami sandali habang chine-check ang bus bago umalis. Doon kami nakakapag-usap ni Nene at doon na kami nagbibilin ng mga kailangang ayusin at asikasuhin sa bahay. Mga bilin para sa mga bata at syempre nagpapaalam sa isa't isa, Papa Dudut. Ang tindahan naman po sa tabi ng upuan na aming hintayan ay pag-aari ni Lola Gertrude. 79 years old po siya noon. Ang tindahan niya ay sari-sari store at tindahan din ng mga pasalubong. Maganda ang relasyon namin kay Lola Gertrude para siyang nanay sa amin. Siya ang kausap namin sa tuwing naghihintay kami na bumiyahe. Kaya alam na namin ang buhay ng isa't isa. Kaya hindi na talaga iba sa amin si Lola. Papadudot ang pwestong tindahan ni Lola ay pag-aari niya. Nandun din ang bahay niya. Noong binabakuran na ang istasyon ay pinakiusap niya na huwag harangan ang harap ng tindahan niya para ang dating ay parang nasa loob pa din ito ng terminal, Papa Dudut. Oh, kumain ka na mabuti dyan, ha? Ubus na nga po eh. Naubos mo na? Ay, akin na yung plato mo't nabalagyan ko pa. Ayos na ako, Lola. Busog na ako. Iba ka talaga magluto ng tsampurado at tuyo. Ano ba naman ang ipinagkaiba ng luto ko? Ang sumapa din naman ang lasa ng mga yan matamis at maalat. Pero masarap talaga. Kasi punong-puno ng pagmamahal. Itong batang ito, oo, inuuto pa ako. Totoo yun, Lola. O siya, sige, sinabi mo eh. Salamat po. Oh, saan naman? Sa lahat po. Sa lahat? Sa mga ginagawa niyo sa aming mag-asawa. Ay naku, ano ba naman yung isalo ko kayo sa pagluluto ko? Masaya nga ako at may nakakasalo ako eh. Hindi lang po sa mga luto niyo. Pati na po sa mga payo at pagmamahal niyo sa aming mag-asawa. Ano ka ba? Hindi na kayo iba sa akin. At hindi ka na iba sa amin. Ikaw ang natitirang nanay namin ni Nene. O baka naman magkaiyakan pa tayo niyan, ha? Eto, ipinagtabi na kita ng babaunin mo. Itong isa naman, ipapadala ko mamaya kay Nene para sa mga bata.
At bago ka bumiyahe, kumain uli kayo ni Nene ha? Sabayan mo uli yung asawa mo. Nakakahiya naman po. Nahihiya kang sabayan sa pagkain ng asawa mo. Hindi po. Ibig ko po sabihin, ito mga pabaho nyo. At pakain sa amin araw-araw. Ikaw na ang nagsabi na araw-araw. Kaya dapat sanay ka na. Ilang taon nang ganito tayo at masaya ako sa bawat pagluluto ko. Lalo na kung nakikita kong nagugustuhan yung mga luto ko. Talaga naman po kasing masarap. Eh oo na nga. Bakit hindi kayo magtinda din dito ng mga ganyan? Almusal o merienda? Ay nako, hindi ko na kaya. Sa dami nitong tinda ko baka mahirapan na ako. Kung sa bagay po. O ay teka, hindi ko pa kayo nakakumusta. Kumusta kayong mag-asawa ha? Yung mga bata, kumusta na sila? Ganun pa din po. Pinagkakasya ang kinikita para sa gastusin sa bahay, sa upa at sa pangangailangan ng mga bata. Kinakapos ba kayo? Nagagawa naman po ng paraan. O eh paano? Nag-a-advance po kami sa opisina. O kung kinakapos na kayo, bakit hindi kayo lumapit sa akin? Naku Lola, sobra na yung nagagawa mo sa amin. Ayaw na namin makaabala palalo. Ano ba naman yung sinasabi mo? Kakasabi lang natin sa isa't isa na hindi na kayo iba sa akin at hindi na ako iba sa inyo. Eh bakit naiilang pa kayong lumapit? Baka abusado na po kami masyado. Ano pa yung sinasabi mo? Ibig sabihin lang yan eh. Iba pa talagang tingin nyo sa akin. Hindi naman Lola. O eh pues, sa susunod na mga ilangan kayo, ay ako muna ang lapitan ninyo. Sige na nga po, huwag na kayong magalit. O ayan na ang bus ni Nene. Yan na nga po. Ayun na siya. Lola Gertrude! Ay, salamat sa Diyos at maayos ang biyahe. Kamusta ang biyahe? Maayos naman. Wala namang aberya. O eh, maiwan ko muna kayo diyang mag-asawa ha. Kukuha lang ako ng tsampurado para mainitan naman ang sikmura ni Nene. O itong baon mo, baka makalimutan mo ha. Nene, itong isa naman iuwi mo para sa mga bata. Ay, salamat la. O siya, sandali lang. Nakaayos ng mga kailangan ng mga bata. Mga alas 7 mo na sila gisingin. Kasi wala silang klase ng alas 7. Alas 9 na ang klase nila ngayon. Ganun ba? May kailangan bang bayaran? Yung kuryente lang. Nandun na yung pambayad sa ibabaw ng aparador. O sige, ako nang bahala. Kamusta ka? Ayos naman. Walang bago. Pagod pero masaya naman. Tiis lang. Di ako umaangal ha. Masaya ako at para sa atin naman ang lahat ng to. Medyo mahirap yung hindi tayo nagkakasama ng buo pero kakayanin natin to. Oo. Salamat sa pangunawa. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako sa lahat ng nangyayari sa atin. Oh, heto na ang mainit at tsampurado. Papadudot maraming kwento sa bawat biyahe namin sa bus. May mga masasaya, nakakatawa, malulungkot, nakakatakot at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang buhay namin. Medyo hirap pa kaming bumawi dahil sa mga naging pangangailangan noong mga panahon na yon. Lalo pa't naglalakihan na ang mga anak namin kaya mas lumalaki na ang mga gastusin para sa kanila. Hindi sila maluluhong bata pero ang gastusin sa pag-aaral nila ay medyo palaki kasi ng palaki. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng pagsubok na dinaranas namin. Ang isa sa mga gusto kong matapos na ay ang pagsasalita namin ng schedule ni Nene. Dahil gusto kong maging normal naman na magkakasama kaming pamilya lalo na sa mga espesyal na okasyon. Lalo na ang mga kaarawan ng bawat isa. Alam ni Lola Gertrude ang lahat ng kwento sa buhay namin. Kaya naman lagi siyang nakaagapay para pagaanin ang nararamdaman namin ni Nene. May mga pagkakataon na sobrang ininda ko yung mga pasok namin sa buhay, kaya muntik na akong sumuko. Pero dahil sa payo ni Lola Gertrude, ay muling lumakas ang loob ko kaya ang laki ng utang na loob at pasasalamat ko sa kanya. Hindi din po perpekto ang relasyon namin ni Nene. Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan pero dahil kay Lola ay mabilis naming naayos ang lahat. Hindi lang mga payo ang naibibigay niya sa amin. Napapasaya niya pa kami sa mga kwento niya at syempre sa mga masasarap na niluluto niya sa tuwing madaling araw para sa aming buong pamilya. Sobrang mahal na mahal kami ni Lola Gertrude. Bait naman siya sa iba pero iba talaga ang antas ng pagmamahal at pagtrato niya sa amin. Para niya kaming mga tunay na anak. Ang mga anak naman namin ay siya na ang nakilalang lola.
dahil hindi na nila naabutan ang mga magulang namin ni Nene. Mabuti na naman namin or muli na naman naming naramdaman ang pagmamahal sa amin ni Lola Gertrude nang minsang ma-stranded ng biyahe namin dahil sa landslide. Sobrang nag-alala si Nene noon at halos hindi alam ang gagawin. Pasalamat talaga ako at nandun si Lola para alalayan at damayan si Nene ng panahon na yon. Nene! Oh, magandang umaga! Ang aga mo naman yata masyado. Lola, Bakit parang ang haba ng mukha mo? Ano ba nangyari? Lola, kasi si Ito, Nandyan na ba siya? Hindi ko napansin yung bus niya. wala pa po. Uy, ano ba nangyayari? Ano nangyari kay Ito? Lola, nagka-landslide po sa dinadaanan ng bus. Diyos ko, ano nangyari? Hindi naman po sila napano. Mabuti maagang nakahinto ang bus at hindi sa mismong landslide na pahinto. Ay, salamat naman. Pero kumusta siya? Hindi ko pa siya nakakausap eh. Tinawagan lang ako ng opisina para ibalita ang nangyari. Pero wala naman daw bang nangyari sa kanila? Wala pong sinabi eh. Magdasal tayo na ligtas ang lahat. Kinakabahan ako, Lola. Ano ka ba? Maupo ka nga muna rito. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Anong gagawin ko, Lola? Ay basta umupo ka dyan at huminahon ka. Sandali. Oh, ito. Uminom ka muna. Salamat po. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Tiyak natatawagan ka naman pag nakabalik na yung bus. Hindi po ako mapapakali sa bahay. Mga bata. Tulog pa po. Mamaya pang 7:00 ang gising nila. Mag-aalas 5 na. Matatagalan pa si Ito kung hahanap sila ng ibang ruta. Malayo po ang ibang ruta. Ang importante, alam natin na maayos sila. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Opo, pipilitin ko po. Ayaw mo bang umuwi muna? Maghihintay na po muna ako ng balita. Susubukan ko din pong tawagan si Ito maya-maya. Hindi kasi siya sumasagot eh. Baka naman may inaayos lang. Hintayin mo na lang at tatawag din yun. Lola, si Ito. Sagutin mo na. Hello? Nene, Ito, anong nangyari sa inyo? uminahon ka. Ayos naman kami. Sigurado ka? Oo, medyo malayo kami doon sa binagsakan ng landslide. Ay, salamat sa Diyos. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko lang masagot ang tawag mo kanina kasi naiwan ko sa loob ng bag itong cellphone. Kinailangan namin lumabas. Pinalabas ko muna ang mga pasahero. Kumusta naman ngayon? Eto, nakabalik na lahat sa bus. Wala nang nahuhulog na lupa o bato. Medyo payapa na. Paano mangyayari? Iikot ba kayo? Sabi dito, padating na daw ang mga maglilinis ng kalye. Anong plano nyo? Hihintayin na lang namin maklaro ang kalye at masabing ligtas na. Kasi kung iikot kami, ilang oras din. Kaya hihintayin na lang namin ito. Sige, basta maayos ka. Kumusta daw si Ito? Ay, nandito si Lola. Kausapin mo. Nasa estasyon ka na? Oo, hindi ako mapapakali sa bahay eh. Eto si Lola. Hello, Ito! Kumusta ka? Mabuti naman, Lola. Ligtas naman kami. Ay, salamat naman sa Diyos. Nag-aalala kasi itong si Nene eh. Kayo na po muna ang bahala sa kanya, ha? Oo, sige. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Lola. Salamat po. Eto na uli si Nene. Hello? Matatagalan pa kami dito. Umuwi ka na muna. Pero... Hindi ako makakabalik sa oras. Walang kasama ang mga bata. Walang mag-aasikaso sa kanila bago pumasok. sige, uuwi na ako. Basta mag-iingat ka ha. Sige na, ingat ka rin pa uwi, ha? Sige. Ano daw? Uwi na po muna ako. Mabuti pa nga. Mamaya dadaan ako sa inyo. Ihahatid ko itong niluluto ko. Nakakahiya naman, Lola. Di na sayang naman itong niluto ko. Basta umuwi ka na at dadaan ako doon mamaya. Sige na at baka magising na ang mga bata. Salamat, Lola. Papadudot na intindihan ko si Nene sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Kasi kung baliktad ang sitwasyon at ako ang nasa katayuan niya, ay mas aligaga pa siguro ako. Alam ko ang nararamdaman ni Nene kaya noong umayos na ang sitwasyon, maya't maya ay tumatawag ako sa kanya. Binabalitaan ko siya sa progreso ng nangyayari sa amin.
Sinabihan ko siya na baka hindi na ako makatawag dahil paubos na ang baterya ng cellphone ko. May iba po kasing pasahero na walang cellphone ang nakikigamit para sabihan ang mga kamag-anak nila. Kaya mabuti na yung unahan ko siyang maabisuhan kaysa mag-isip na naman siya ng kung ano-ano kapag biglang hindi na ako tumawag. Natapos ang araw na yon, kahit nakahinto lang kami ay sobrang pagod na naramdaman ko. Ganon po talaga siguro kapag may kasabay na pag-aalala. Si Nene naman ay hindi sinasabi sa mga anak namin ang mga nangyari at mabuti na yung ganon, kaysa naman pati yung mga bata ay mag-alala din. Nakabalik naman po kami ng maayos kasabay ng mga pasahero. Naitawid namin sila sa hindi magandang pangyayari at ganon din kami ng driver ng bus. Dahil po sa delay ng mga biyahe ay mababago ang pag-alis ng bus. Damay kaming mag-asawa sa pagbabago na yon. Hindi muna babiyahe ang bus at maghihintay ng 1.5 araw bago muling umalis para sumakto sa tamang oras ng totoong biyahe nito. Palilipasin daw muna ang 1 araw para magkaroon din ng pagkakataon, Papa Dudut, na ma-check ang mga bus. Kaya dahil doon ay mababawasan ang sasahurin naming mag-asawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na ganon ang nangyari, Papa Dudut, ay sinamantala na namin para makapagsama-sama kaming pamilya. Kumbaga po ay bittersweet ang nangyari. Kasi bawas ang sweldo pero masaya naman ang mga anak namin. Siyempre pati na rin kaming mag-asawa dahil mas mahabang oras ang pinagsaluhan namin. Dahil may konting pera naman ay namasyal kami at minsan lang naman mangyari yon, kaya sinamantala na namin para sa mga bata. Matapos ang aktibidad namin ay dumalaw naman kami kay Lola Gertrude. Hindi lang kami ang naging masaya ng araw na yon kundi pati si Lola. Dahil noon lang din niya kami nakasamang buo ang pamilya. Ang dating bahay ni Lola ay may kalayuan sa istasyon kaya noong makita niya ang lupang katabi ng istasyon noon ay inupahan niya yon. At paglaon ay nabili niya. Kaya matagal na talaga si Lola sa lugar na yon. Kahit mag-isa lang si Lola sa bahay niya ay hindi naman kami nag-aalala dahil halos nasa loob naman siya ng istasyon. At ang istasyon ay 24 oras na binabantayan ang ng mga nagsasalitang security guard na hindi din iba ang tingin sa kanya dahil nga sa pinapakain niyang mga ito. Hindi ko makalimutan ang saya ni Lola ng araw na yon, Papa Dudut. Oh, para malungkot ka, Lola. Hindi lang ako makapaniwala na nandito kayo ng sabay-sabay. Kayo mag-asawa tsaka ang mga bata. Medyo hindi maganda ang dahilan pero eto ginawa na lang naming masaya. Total, paminsan-minsan lang kami ganito. Ewan nga po kung kailan ulit mauulit to. Naku, wag na sana landslide ang dahilan. Oo nga. Kaya huwag kalilibutang magpasalamat sa Diyos. Lola, bakit ang dami mong niluto? Hindi naman namin sinabi sa'yo na dadalaw kami ah. Oo nga, Lola. May bisita ka ba darating? Ay wala naman. Ewan ko ba, pagkagising ko bigla ko na lang naisipan na magluto eh. Yung pala ayan at dadalaw kayo. Kaya sakto naman ang pagluluto ko. Teka, nasa na ba yung dalawa? Nandun sa tindahan ni Lola. Sila na daw magbabantay. Naku, baka kung magkano ang mga sabihin nilang presyo, malugi si Lola. Ay hindi, nakalista naman doon ang mga presyo kaya hindi sila magkakamali. Hayaan mo na sila kasi masaya naman sila at natutulungan pa ako. Salamat, Lola. Oh, saan naman? Ako nga ang natutulungan nila eh. Kasi gusto talaga nung dalawang bata ang magtinda. Kaya ayun, ang saya-saya nila. Hindi ko nga alam kung magkano ang pasweldo ko sa dalawa. Ne, Oo, oras na. oo nga. Sandali, anong oras na? Alis na ba kayo? Relax ka lang dyan, Lola. Sandali lang po, Lola ah. O saan ba pupunta yun? Mamaya na kayong umalis. Sandali lang, Lola. 1, 2,
3! Maligayang bati! Oh, ano ba yan? Cake! Opo, at may dala kaming pansit. Luto ko po yan. Ano bang meron? Lola naman eh. Birthday mo! Akala mo nakalimutan namin oh. Hindi nyo nga nakalimutan. Pero ako ang nakalimot. Si Lola talaga. Ay, totoo ang sinabi ko. Nawala talaga sa isip ko na karawan ko pala ngayon. Kaya pala ako nagluto. Seryoso ka, Lola? Oo nga. Kaya nga salamat sa pagpapaalala at sa mga dala ninyo. Ay, sandali. Tara, kumain na tayo. Sana magustuhan mo yung niluto kong pansit. Ay, oo naman. Ngayon ka lang din makakatikim ng luto ni Nene. At natitiyak kong masarap. Maya-maya isasara ko na muna ang tindahan para makakain tayo. Pero konti na lang din at maiinin na ang kanin. Magkwentuhan na muna tayo habang naghihintay. Samantalahin natin na magkakaharap tayong tatlo. Madalas kasi isa lang sa amin ang nakakakwentuhan mo. Oo nga. Para sa tagal nating magkakakilala. Ito pa lang ang pangalawang beses na nagkausap tayong tatlo ng magkakasama. Panglima, may 3 beses nung hindi pa tayo mag-asawa. Ay, oo nga. Ay teka, saan mo ba iniwan yung cake at pansit? Eh ang tagal nyo nang nandito, dun mo palang inilabas. Lola, iniwan muna namin kay Turing. Ah, si Turing na gwardya. Ay naku, kailangan pala mabigyan ko sila ng handa ko. Okay na Lola, madami akong niluto at kasama na silang lahat. Kaya may iniwan kami doon para sa lahat. Talaga ba? Naku, salamat talaga ha. Lola naman, kulang pa yan sa mga nagawa mo para sa amin. Napakalaki ng utang na loob namin sa'yo, Lola. Hindi ako naniningil ha. Bukal sa puso ko ang lahat ng ginawa ko at gagawin ko. Alam namin yun, La. Kaya nga mas mahal ka namin. Ikaw nang tumayo magulang namin mula noon. Ay tumigil na nga kayo. Ako'y naiiyak na eh. Kaarawan ko pa naman ngayon. Ay, sorry Lola. May isa lang akong tanong. Ano po yun? Wala ba kayong dalang lobo? Papadudot na kalimutan namin ang trabaho at ang pagkaliban sa trabaho dahil sa saya ng araw na yon. Ang tagal na naming hindi nagagawa ang ganon at sa pagkakataon na yon ay kasama pa namin si Lola Gertrude. Sumakto pa sa birthday niya kaya nadoble ang saya ng araw na yon. Hindi magandang pangyayari ang landslide pero dahil nga po sa nangyari ay nagkaroon kami ng quality time bilang isang pamilya. Ang mga anak namin ay parang mga batang paslit ulit dahil ang naramdaman nilang saya ay hindi matatawaran. Kasama nila ng sabay ang nanay at tatay nila makalipas ang mahabang panahon. Pero alam namin na panandalian lang din yon. Matapos ang buong araw na yon ay babalik uli sa normal na kami sa normal naming setup. Pero ayaw namin na sumagi sa isipan namin yon, basta ang mahalaga ay sinulit namin ang bawat sandali noong araw na yon. Nakakabitin man ay naging sapat na para sa aming lahat. Ipinaliwanag namin sa mga bata na babalik na kami sa dating routine. Mababait ang mga anak namin kaya naintindihan nila kung bakit kailangan mangyari yon. Sa pagbabalik ng biyahe ay si Nene ang unang pumasok. Siyempre dahil doon ay balik ulit kami sa palaging pangyayari tuwing madaling araw. Ang umupo sa hintayan at makipagkwentuhan kay Lola Papa Dudut. O heto, naglugaw ako. Masarap yan. Sigurado naman po talaga. Wala naman kayo nilutong hindi masarap. Ayang ka na naman eh. Ay Lola, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Ay nako, iba na nga lang ang pag-usapan natin. Kumusta kayo nung umuwi kayo kahapon? Diretso pa din ang saya. Sinulit po talaga namin ang bawat minuto na magkakasama kami. Oy, ako din naman ay nagpapasalamat. Saan po? Dahil isinama ninyo ako sa masayang araw na yon. Aba dapat lang naman. Dahil kayo ang lola, nanay at best friend namin. Sana'y maulit agad yun ano. Pero sana hindi sa hindi magandang dahilan. Oo nga po eh. Ay hayaan mo, mangyayari uli yun. Mamarapatin uli ng Diyos na mangyari yun. Oo nga po. Aba itikman mo na nga yung lugaw at baka lumamig. Oo nga pala.
Walang palya, Lola. The best pa din. Nako, ayan ang tubig. Salamat, Lola. Mamaya na ako magtitimpla ng kape at mainit din naman niya kinakain mo. Salamat ulit, Lola. Sarap talaga. Ay, siya nga pala, may sasabihin ako. Ano yun, Lola? Luluwas kasi ako ng Maynila. Kailan po? Pinaplano ko pa. Sa biyahe namin ni Nene ka na sumabay. Kami nang bahala sa pamasahe mo. Salamat ito ha. Inaayos ko pang mga kailangan bago ako lumuwas. Kaya hindi ko alam kung kanino ako sa inyo makakasabay. Siyempre kahit kanino sa amin kayo makisabay, hindi namin kayo pababayaan. Alam ko naman yon. Teka, Lola, bakit ka nga ba luluwas? Inaalala mo ba nung isang araw na may dumating na lalaki dito? Kailan po yun? Ay mali. Si Nene nga palang nakakita nun. Pero ayun nga, may dumating na lalaki dito. Abogado ng asawa ko na humahawak sa mga ari-arian na naiwanan niya. Bakit daw po? Yung bahay ni Lolo Caryo mo sa Maynila na pinauupahan namin. Dahil hindi na nga ako titigil doon, lalo na nung mawala si Caryo, pinaupahan ko para naman hindi maabandon at masira lang. Yung matagal nang nangungupahan doon aalis na. Aalis? Oo, mangingibang bansa yung buong pamilya niya, kaya iiwanan nila yung bahay. Pero maayos naman po ang pag-alis nila. Oo, kasundo ko ang pamilyang yun. Mababait din sila tulad nung kausap kong nangupahan. Kahit nga hindi kami nagkikita hindi sila nakakalampas sa pagbabayad buwan-buwan. Dinideposito niya sa bangko ko. Mababait nga po. At ang bahay, sabi nung abogado, maganda raw ang kondisyon. Pinapaayos pala nila nang hindi ako pinagagastos. Swerte nyo naman. Teka, ano po ang kailangan nyong ayusin sa Maynila? May bagong uupa? Ayun na nga. Hindi ko na kasi kayang asikasuhin pa ang lahat. Baka mamaya hindi katulad nilang makausap ko. Ano pong plano nyo? Plano ko sanang ibenta na yung bahay at lupa. Kaya kailangan kong magtagal sa Maynila para asikasuhin ang lahat. Kawawa naman ang abogado ko magpapabalik-balik pa dito para lang sa mga kailangang pirmahan. Kung sa bagay po, saan kayo titira? Gusto kong lumuwas sa araw ng pag-alis ng mga dating nangungupahan. Una, para makapagpaalam at saka makapagpasalamat ako sa pag-aalaga nila doon sa bahay. Pangalawa, para doon ako titigil muna sa bahay habang inaayos pa ng abogado ko yung mga kailangan. Pero mag-isa kayo dun. Ay naku, wag mo ko alalahanin at may kakilala pa naman ako doon. Buhay pa naman ang ilang mga kaibigan namin ni Caryo, kaya wag ka mag-alala. Pero syempre, wala nang gamit sa bahay pagdating nyo. Meron pa. Iniwan na rin nila ang mga gamit at hindi naman nila mabibit-bit yung sa ibang bansa. Paano po yung mga gamit pag binenta nyo na? Naisip ko na nga yan. Ipapadala ko dito yung mga kayang ipadala at ibibigay ko sa inyo. Po? Wag ka na magtaka. Kayo lang naman ang tinuturing ko kamag-anak dito Isa pa, kumpleto naman ako dito sa bahay. Kaya sa inyo ko na ibibigay ang mga yon. Nakakahiya naman po pero salamat, Lola. Hiya, ikaw bata ka? Pipingutin ko yung tenga mo Papa Dudut, nakakalungkot ang pag-alis ni Lola pero kailangan niyang asikasuhin ang mga kailangan para sa bahay niya. Kung pwede nga lang na kahit isa sa amin ni Nene ay mag-absent para lamang masamahan si Lola ay gagawin namin. Kaso ang dami pong dahilan kaya medyo mahirap mangyari. Una ay wala nang rerelyebo sa amin dahil sakto lang ang dami ng konduktor sa biyahe ng bus. Nang sabihin ko kay Nene ang plano ni Lola ay hindi din niya maiwasang malungkot. Kaya nung umalis na ako para bumiyahe ay sila naman ni Lola ang nag-usap. Tulad ko ay ganoon din ang naramdaman ni Nene, may halong pag-aalala at lungkot dahil wala kaming makakausap sa hintayan namin habang wala si Lola. Hanggang sa nangyari na ang plano. Kinailangan nang umalis ni Lola at sa biyahe ni Nene siya nakasabay. Ang bus kung saan kami nagkukonduktor ay parang bahay na din namin dahil 24 oras kaming nandun. Kaya naman kami ni Nene ay inaasikaso namin ang lahat na parang bisita namin sa bahay. Siyempre si Lola Gertrude ay mas espesyal ang trato ni Nene. Noong makarating sa istasyon sa Maynila ay alala si Nene dahil maghihiwalay na sila ni Lola. Ang dami daw bilin ni Nene kay Lola at si Lola naman ay natatawa na lang.
Pakiramdam daw niya ay pupunta siya sa ibang bansa dahil sa mga pagkaaligaga ni Nene. Hanggang sa dumating ang kinabukasan at madatnan ako ni Nene sa hintayan namin na tahimik at mag-isa. Malungkot dahil wala akong kakwentuhan sa tindahan ni Lola. Kaya naman si Nene ay ganon din ang naramdaman. Nang makabalik naman ako sa amin ay nakita ko si Nene mula sa hintayan namin na para bang nakayuko. Doon ko nalaman na nahihilo pala ito ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko doon na nahihilo pala si Nene. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na umuwi na lamang at magpahinga sa bahay at ako na ang sasalo sa biyahe niya. Pero dahil 24 oras din akong bumiyahe ay hindi pumayag si Nene. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin na huwag ko nang saluhin ang biyahe niya dahil kung ako din naman yon ay hindi ako papayag na 48 hours siyang nasa biyahe. Hindi na muna ako umuwi hanggat hindi nakakasakay si Nene at mga ilang minuto naman bago sumakay sa bus ay medyo umayos na ang pakiramdam niya. Nagbiro pa nga siya na baka kasi wala siyang kakwentuhan dahil wala si Lola kaya daw siguro yun ang dahilan kung bakit siya nahilo. Kahit natatawa ako sa joke niya ay hindi pa din ako kampante na aalis siya. Sabi ko ay mag-absent na lamang ako pero wala ngang rerelyebong iba at sayang daw ang kikitain ko sa araw na yon. Kaya ang katapusan ay bumiyahe siya at umuwi ako. Hindi naman ako mapakali sa bahay at kada oras ay nagte-text ako sa kanya kung okay lang ba siya. Tumatawag din ako para lang alamin ang kalagayan niya. Ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ito, Hello? Nasaan na kayo? nakatulog ka na ba? Parang hindi ka pa natutulog mula kahapon ah. Nakatulog naman ako. Yung totoo. Kasi naman, nag-aalala ako sa'yo. Ikaw naman mula kahapon pag alis ko halos kada oras tumatawag ka. Pinuyat at pinagod mo din ang sarili mo. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw ang gusto ko malaman kung kumusta na. Nahilo ko pa din ba uli? Hindi na. O eto nag-aayos na lang ng konti dito sa estasyon sa Maynila. At maya-maya aalis na din tong bus. Mabuti naman. Ito, 12 oras ang biyahe namin pabalik. Sana naman ay itulog mo yon bago ka pumunta ng istasyon dyan sa atin. Nakatulog naman ako. Kahit putol-putol, nakapagpahinga naman. Ito, ang pagtulog ang pagpapahinga ng utak sa maghapong pag-iisip. Paano makakapagpahinga ang utak mo kung isip ka ng isip kahit natutulog? Sige na, itutulog ko na ito mamaya. Aantayin ko na lang na makalabas kayo dyan sa istasyon. O siya, basta ipangako mong matutulog ka ha. Nang diretso at huwag pagising-gising. Opo, Ikaw talaga? kamusta ka na ngayon? Katatanong mo lang yan kanina ha. Wala lang, gusto ko lang malaman. O para mapanatag ka, may ipapakausap ako sa'yo. Ipapakausap? Sino? Basta, Sandali, ayoko ng sorpresa. Sino yan? sandali lang. O eto na siya. Hello? Lola? Oh, parang nagulat ka naman. Masaya lang po. Pauwi na kayo? Oh, Ay, salamat naman. kumusta ka naman? Mabuti, Lola. Panatag na ako kasi may kasama na si Nene pabalik dito. Oh, nagulat din siya nung makita niya ako Nakakatuwa naman at pabalik na kayo. Mas natutuwa ako. Nangulila ako sa inyo. Nangulila ako sa tindahan ko. At nangulila ako sa istasyon dyan. Nako, Lola, hinahanap ka na ng lahat dito. Namiss na rin nila ang mga niluluto mo. Sabihin mo maghintay sila at magpapakain ako sa kanilang lahat. Parang ang saya niyo, Lola. Ay kasi maganda kinalabasan ang pagpunta ko dito sa Maynila. Bakit, Lola? Naayos namin lahat ng abogado ang mga kailangan. May bumili na din kagad ng lupa at bahay. Kaya eto, masaya ako at hindi ako masyadong nagtagal. Akala ko kasi mahihirapan ako sa pag-aayos ng lahat Eh mabuti pala at inasikaso na lahat ng abogado ko. Kaya puro papirma na lang at pakikipag-usap ang ginawa ko. Wow, magandang balita nga yan. Kaya yung sorpresa ko sinasabi sa iyo, ay nako, masaya din ako at naiayos namin. Namin? Oo, Nino po? ng abogado ko.
Abogado? Sandali Lola, naguguluhan ako. Ano pong kinalaman ng abogado sa sorpresa nyo? Ay nako, basta malalaman mo na lang pagbalik ko dyan. Sige na nga po. Kahit naman mangulit ako, hindi nyo din naman sasabihin eh. Kaya hihintayin ko na lang kayo. Oo, eto at paalis na yung bus. Oh, eto na si Nene. Hello, Nene. O, paalis na kami kaya huwag ka na mag-isip. Magpahinga ka na. Oo, kampante na ako at nandyan na si Lola at may kasama ka. Oo nga. Teka, may nasabi ba sa'yo si Lola tungkol sa sorpresa niya? Naku, ayaw niyang sabihin. Basta malalaman daw natin pagbalik niya dyan sa atin. Si Lola talaga. O, paalis na kami. Magpahinga ka na at magkita tayo mamaya. Babay na. O, eto si Lola. Ito. Oy, sige, magkita na lang tayo. Ah! Papa Dudut, humiyaw si Lola Gertrude at hindi ko alam kung bakit. Naibaba niya din ang tawag kaya wala na akong narinig pa. Akala ko ay mapapanatag na ang isipan ko pero dahil sa huling nadinig ko, ay mas lalo akong naaligaga, Papa Dudut. Agad ako nagpunta sa kapitbahay at ibinilin sandali ang mga anak ko. Matapos yun ay tumakbo na ako sa istasyon at gusto kong alamin sa opisina kung may balita na sila sa bus ni na Nene. Hindi po kasi sinasagot ni Nene ang telepono niya, kaya naman mas lumakas ang kaba ko. Mga ilang minuto pa ay nakabalita na ang opisina. Sumagot na sa kanila ang driver ng bus. Alam na ng opisina ang nangyari pero ayaw munang sabihin sa akin. Nakiusap na lamang ako para masabi lang nila. Pinakalma nila ako at saka sinabi ang nangyari. Hinimatay po pala si Nene habang nagbibiyahe. Sinabi din naman nila na huwag na akong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan niya. Mabuti ay konti lang ang pasahero noon kaya sa likod pinahiga si Nene. May malay na ito pero kailangan munang magpahinga. Mangiyak-ngiyak po ako noon at wala po akong magawa para kay Nene kasi malayo po siya sa akin at hindi ko na po muna siya tinawagan. Inisip ko na mas mabuting makapagpahinga siya at nagdasal po ako ng nagdasal habang nakaupo sa aming hintayan. Ilang oras pa ay nakita ko nang parating na ang bus na sinasakyan nila Nene. Papadudot halos matumba ako nang makita ko na may ibinaba na katawan. Buhat-buhat ng ilang lalaki sa bus. Napahiyaw ako at isinigaw ko na ang pangalan ni Nene, Papadudot. Nene! Ito! Nene! Nene! Ito! Huwag ka na umiyak. Nandito na ako. Ito! Si Lola! Oo nga pala. Nasa si Lola? Ito! Wala na siya! Ano? Katawan niya yung ibinaba at dinala sa opisina. Ano? Naglada lang sumakit ang dibdib niya habang binabantayan niya ako. Ako yata ang may kasalanan. Masyado ata siyang nag-alala sa akin. Hindi naman siguro. Lola. Uminahon ka. Baka kumapano ka din. Nung manikip ang dibdib niya, itatakbo pa dapat namin siya sa ospital. Pero sinabi ni Lola na wag na. Nararamdaman na daw niya na hindi na siya aabot. Pinilit ko siya pero nakiusap siya sa akin. Idiretso na lang daw namin ang biyahe at gusto niyang makabalik siya dito agad. Diyos ko, Lola. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko siya iniwan. Marami siyang gustong sabihin pero sabi ko huminahon na lang para hindi manakit lalo ang dibdib niya. Ano ba nangyari kay Lola? Bakit siya nagkaganon? Inamin niya na sa Maynila palang hinahapo na siya. Kaya nagmamadali din siyang ayusin lahat at gusto niyang makauwi agad. Dahil alam niya daw na mangyayari ito.
Bakit hindi niya sinabi sa atin? Ewan ko kay Lola. Sana sinundo ko na lang siya. Lola! Ito, may sinabi sa akin si Lola. Tungkol saan? Tungkol sa pagbebenta niya sa bahay. Ano daw yun? Ito, kaya pala ibinenta ni Lola ang bahay. Dahil yung pinagbentahan, gusto niyang ibigay sa atin. Para daw magamit natin sa pag-aaral ng mga bata hanggang makapagtapos sila. Ano? Yan ba yung sorpresa na sinasabi niya? Oo. Kung papipiliin ako, hindi ko pipiliin ang sorpresa niya. Mas gugustuhin ko na mabuhay na lang si Lola. Alam ko, hindi nangiling ko. Diyos ko. Nung mahimatay ako, hindi niya ako iniwan. Hawak niya ang kamay ko habang bumabiyahe kami. Tiniis niya siguro yung nararamdaman niya dahil nag-aalala siya sa akin. Pero hindi niya na kinaya. Lola, mahal na mahal ka namin. Laksan natin ang loob natin. Kailangan nating ayusin ang lahat para kay Lola. Oo, Pero huwag mong kimkimin. Kailangan mo ding mailabas ang nararamdaman mo. Nene. Patay na si Lola. Isipin na lang natin na tahimik na siya. Na mas maayos na ang pupuntahan niya. Wala na siyang magiging problema. Kaya pala kahapon, Anong ibig mong sabihin? hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ko alam, parang lumapapikit ako. Parang nakita ko si Lola. Sinabi na wag daw ako mag-alala at magiging maayos ka. Saka siya nagpaalam. Diyos ko. Kinabayan ako ni Lola. Hanggang sa huli, hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang sa huli. Paglilingkuran natin siya. Tayo lang ang kamag-anak niya. Kaya tayo lang ang mag-aasikaso sa kanya. Nandiyan na pala ang ambulansya. Halika na. Lola. Laksan mo ang loob mo. Kailangan tayo ni Lola. Oo. Papadudot ang sorpresang sinasabi ni Lola ay ang pag-iwan sa amin ng pinagbentahan niya ng bahay. Kaya pala minadali niya na maayos ang lahat dahil mawawala na pala siya. Ang pinagbentahan ng bahay ay para daw sa mga anak namin. Pero hindi siya nawala na walang iniwan sa aming mag-asawa. May bank account na iniwan si Lola na sinabi niya sa abogado na ibigay sa amin sa oras na mawala na siya. Malaking halaga ang laman ng nasabing bank account. Nakasaad pa sa huling habilin ni Lola na para daw yon sa retirement namin. Kami na raw ang bahala kung ano man ang gusto namin gawin sa pera. Para sa amin daw talaga ang halagang yon. Ang bahay at tindahan ni Lola ay pinangalan niya din sa aming mag-asawa. Sa totoo lang, kahit na wala ang mga iniwan ni Lola Gertrude, ay asikasuhin pa din namin siya sa huling sandali niya hanggang sa mailibing. Kaya ginugol namin ang buong panahon namin para mabigyan ng magandang pamamaalam si Lola Gertrude. Papadudod sa kasalukuyan ay 5 taon na kaming hindi nagkukonduktor na mag-asawa. Si Nene po ay tinuloy ang tindahan ni Lola. Doon na din po kami nakatira sa bahay ni Lola Gertrude sa loob ng istasyon. Binitawan na namin ang dating inupahan. Ako naman po ay nasa bus line pa rin po. Pero hindi na bilang isang konduktor kundi bilang empleyado na sa opisina. Kaya nilalakad ko lang ang opisina mula sa bahay namin dahil pareho naman po itong nasa loob ng istasyon. Napakasaya ng mga bata dahil kay Lola. Sa pagmamalasakit niya sa amin ay araw-araw na kaming nagkakasama. Normal na para sa amin na buo ang pamilya sa pang-araw-araw. Isinulat ko po ito bilang pagpupugay kay Lola sa pagiging instrumento niya sa aming buhay at pasasalamat sa pagbubuklod sa amin ng aking pamilya. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento na maitampok sa Barangay Love Stories. Mabuhay po ang Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at
Kabarangay, ito. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.